Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga taga-subaybay sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ako po si Ven Blones. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw na ito. Kapapalooban pa rin po ng ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Kasama na ang mga segmentong Balitang Negosyo, Balitang Pampalakasan, Balitang Showbiz at mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan sa ating bansa para sa ating regional news. Samantala, maaari niyo po kaming sundan sa aming Facebook page, ang Radyo Pilipinas World Service. Paki-follow, like at share na rin po. Antabayanan, sa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan na ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Sa ating mga balita, nanawagan si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sa mga bagong opisyal ng Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry o na palakasin ang maliliit na negosyo sa bansa kasabay ng paglago ng ekonomiya. Ayon sa Pangulo, ang sabay-sabay na pag-angat ng lahat ng negosyo sa Pilipinas ang mag-aahon sa ekonomiya at sa buong bansa. But your leadership should not only focus on large enterprises. It is just as crucial that you empower small and medium-sized businesses. By uplifting them, you are also uplifting the entire economy and the entire nation. Si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Isinusulong ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang paggamit ng smart farming o makabagong teknolohiya sa pagsasaka para matiyak ang seguridad ng pagkain sa Pilipinas. Ayon kay Pangulong Marcos, tiyak na mapapabilis nito ang taunang produksyon ng mga tanim na prutas at gulay ng 5 beses. Hindi pa niya ito nangangailangan ng malakas na patubig at malaking lupain. Sinabi ng Pangulo na sa smart farming, hindi lamang mapapalakas ang ani ng mga magsasaka, kundi mapapabuti pa ang nutrisyon at kalusugan ng mga Pilipino. Hindi lang tuyo ang kinakain nila, may gulay, may prutas, lahat yan. Kaya't mga facility na ganito, yan ang magpo-provide sa atin ng mga fresh na gulay, fresh fruits. Si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Ang Pilipinas Ngayon, kasama si Ven Blones. Nakipag-ugnayan ang National Housing Authority o NHA sa Department of Agriculture para sa pagbebenta ng murang bigas sa mga resettlement area. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni NHA Assistant General Manager Alvin Feliciano na malalayo ang mga resettlement area sa mga tindahan kaya mas makabubuti na ilapit ang murang bigas sa mga nasabing lugar. Isa sa Camanaba, isa sa Calabarzon at sa Region 3. Ito po ay sabay-sabay namin bubuksan. At kung magiging epektibo po ito at papatok sa mamamayan at papatok sa resettlement site, sigurado po ito po ay magtutuloy-tuloy na. Si Housing Assistant General Manager Alvin Feliciano.
Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. inihayag na iniimbestigahan ang mga reklamo laban kay Immigration Commissioner Joel Viado. Matatandaang may isang grupo ang nagpakilalang empleyado ng Bureau of Immigration ang nagsumbong sa Malacanang kaugnay ng mga reklamo laban sa opisyal. Ang detalye ng balitang ito mula kay Raquel Bayan. Kumikilos na ang mga kinaukulang tanggapan ng pamahalaan upang imbestigahan ang mga reklamo at alegasyon laban kay Immigration Commissioner Joel Viado. Kung matatandaan, isang grupo ng nagpakilalang empleyado ng immigration ang nagsumbong sa Malacanang kaugnay sa iba't ibang reklamo laban sa opisyal. Kabilang na dito ang ugnayan umano ng ilang boss ng POGO at questionableng patakaran sa mga hinuhuling foreign POGO workers. Una na rin itong inireklamo dahil sa umano'y pakikialam sa proseso ng bidding sa e-gates program ng tanggapan. Sa ambush interview sa Malacanang, sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na piniimbestigahan na niya ang mga lumutang na issue. Aminado ang Pangulo na hamon ding pag-aralan kung lehitimo ba ang ilang liham at dokumento ng mga nagrereklamo lalo't walang nakapirma at detalye sa reklamo. Gayunpaman, siniguro ni Pangulo Marcos na palaging kumikilos ang gobyerno tuwing nagkatatanggap ng mga ulat at reklamo sa mga opisyal ng pamahalaan. Well, of course, we're looking at it, but this mahirap mapag-aralan ng mabuti kung white paper na hindi pinirmahan at saka walang specifics. But nonetheless, everything like this, we look into it and we will continue to do that. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Impeachment Court, pinadala na ng summon si Vice President Sara Duterte. Binibigyan si Duterte ng 10 araw mula sa pagkakatanggap ng summon na tugunan ang mga alegasyon laban sa kanya. Ang detalye ng balitang ito mula kay Nympha Asuncion. Nag-issue na ng writ of summons ang impeachment court laban kay Vice President Sara Duterte. Sa paglalabas ito ay binibigyan ang nasasakdal na si Vice President Sara Duterte ng 10 araw mula sa pagkakatanggap ng summon na tugunan ang mga alegasyon laban sa kanya. Ang prosekusyon naman ay mayroong hanggang 5 araw para sumagot sa tugon ni VP Sara. Una dito, pinagtibay ng impeachment court ang mosyon na ibalik sa Kamara ang articles of impeachment. Sa pagbabalik sa Kamara ay hinihiling ng impeachment court na magbigay sila ng sertipikasyon na hindi nito nilabag ang probisyon sa konstitusyon na nagsasabing hindi pwedeng maghain ng higit sa isang impeachment complaint sa loob ng 1 taon. Hinihiling rin ng impeachment court sa 20th Congress House of Representatives na sabihing may intensyon pa rin silang ituloy ang impeachment laban kay VP Sara. Sa naging botohan para dito ng mga senator judges, 18 ang sumang-ayon sa pag-aproba ng mosyon, habang 5 ang tutol kabilang sina Senator Judges Coco Pimentel, Risa Ontiveros, Grace Poe, Nancy Binay at Win Gatchalian. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. 8 sa 10 mga Pilipino ang pabor na ituloy ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Octa Research Fellow Dr. Guido David, lumabas sa survey ng Octa Research na ipinapakitang malakas ang suporta ng mga mamamayan sa impeachment. Gayunman, nilinaw ni David na walang kinalaman ang resulta ng survey na nagsasabi kung guilty ang Vice Presidente o hindi. For one thing, yung awareness ay mas mataas pa ngayon kasi dati 91% awareness. Baka ngayon halos 100% aware na yung mga tao. Kasi dahil napakainit parang kahit hindi ka sumusubaybay sa balita, maririnig mo pa rin yan, maaabutan ka rin ng balita na yan. Si Octa Research Fellow Dr. Guido David. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
Inadapt o inako na ng Kamara ang rekomendasyon ng House Committee on Good Government and Public Accountability ang nakapaloob sa Committee Report 1503. Patungkol ito sa naging investigasyon ng komite sa umano'y maling paggamit ng pondo ng Office of the Vice President at Department of Education sa ilalim ng pamumuno ni Vice President Sara Duterte. Nakapaloob sa rekomendasyon ang pagsasampa ng kaso sa mga sangkot na personalidad kabilang na ang Vice Presidente. Kabilang sa mga kaso ang technical malversation, falsification and use of falsified documents, bribery and corruption at plunder. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Body Mass Index o BMI ng mga pulis muling pinasisilip ni Philippine National Police o PNP Chief Nicolas Torre III. Inirekomenda rin ng pamunuan ng PNP ang 2 beses na physical fitness test kung nais magkaroon ng promosyon ang mga miyembro ng kapulisan. Ang detalye ng balitang ito mula kay J. Mark Dagala. Pinayuhan ng liderato ng Philippine National Police ang mga tauhan nito na mag-jogging o mag-ehersisyo na hanggat maaga. Ito yung makaraang magbaba ng direktiba si PNP Chief Police General Nicolas Torre III na dapat maging physically fit ang mga pulis upang agad na makaresponde sa kaling kailanganin. Aminado si Police Regional Office Director at concurrent PNP spokesperson, Police Brigadier General Jean Fardo na malaking hamon ito para sa lahat ng pulis dahil mismong si General Torre ay naka-100 push-up at kilalang mahilig sa jogging. Alinsunod niya sa batas, hindi dapat lumampas sa 5 kilo ang timbang ng isang pulis sa kanyang ideal weight o depende sa Body Mass Index o BMI nito. Kaya naman inirekomenda ng pamunuan ng PNP sa mga tauhan nito na 2 beses umailalim sa physical fitness test dahil dito nakasalalay ang kanilang promosyon. Bagamat magkakaiba ang body structure ng bawat tao, sinabi ni Fajardo na magandang mapanatili pa rin ang maliit na tiyan ng mga pulis upang makita ng tao ang disiplina ng kanilang sinusunod. Gayunman nilinaw ni Fajardo na hindi kasama sa bagong direktibang ito ng bagong PNP chief ang mga pulis na may kapansanan o di kaya naman ay may seryoso medical condition. Mula sa Kampo Krame para sa Bagong Pilipinas, J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang Pilipinas ngayon kasama si Ben Blones. Ibinasura ng Manila Regional Trial Court 51 ang hiling ng kampo ni dating Congressman Arnolfo Teves Jr. na manatili sa detention facility ng National Bureau of Investigation o NBI. Sa halip ipinalilipat si Teves ng nasabing korte sa Manila District Jail sa Camp Bagong Diwa sa Taguig City. Kaugnay nito ay giniit ng kampo ni Teves na nais muna nilang malinawan kung aling utos ang susundin dahil sa naunang commitment anya o commitment order anila ng Manila RTC 12 ay nakasaad na ipinalilipat ang dating kongresista sa Manila City Jail. Idinagdag din ng kampo ni Teves na kung susundin umano ang memorandum ng Korte Suprema, ang unang commitment order ang dapat masunod. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Tuloy-tuloy lamang sa kanyang tungkulin si Communications Secretary Jay Ruiz sa Presidential Communications Office o PCO. Ito ang pahayag ni PCO Undersecretary Claire Castro sa pagpapaliban ng Commission on Appointments sa deliberasyon sa pagkakatalaga kay Ruiz sa pwesto. Ayon kay Castro, galing mismo kay Ruiz at Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ipagpatuloy lamang ng kalihim ang pagganap sa kanyang tungkulin. Kung ano man po, sino man po ang namumuna sa PCO, yan din po ang magiging direktiba ng Pangulo, kalabanin at pahintuin hanggat maaari ang mga fake news. Si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, mananatili si Secretary Eduardo Anyo bilang kalihim ng National Security Council o NSC. Ayon sa Malacanang, maganda ang performance ni Anyo bilang kalihim kahit may nararamdaman sa kanyang kalusugan. Sinabi ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro na walang nasasabi si Pangulong Marcos sa trabaho ni Anyo bilang kalihim ng NSC.
Then our President agrees that he can continue to do the fine job he has been doing. So, maaari pong manatili si Secretary Anyo hanggat kakayanin po niyang kanyang kalusugan. Si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Tinututukan ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang issue sa basura na isa sa mga dahilan ng pagbaha, lalo na tuwing tag-ulan. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni DPWH Secretary Manuel Bonoan na patuloy ito sa pagkukumpuni sa mga flood control pero bahagi lamang ito ng mga solusyon upang maiwasan ang pagbaha, lalo na sa mga lalawigan at residensyal. Dagdag ni Bonoan, maliban sa solusyong infrastruktura, kailangan din matutukan ang problemang pangkapaligiran upang masolusyonan ang pagbaha. Yung environmental issues, yung mga basura, pagdaloy ng flood waters inside, yung mga ganun, yung nakakasara dun sa mga drainage, kung minsan, ganun, kaya nagbabaha. It has to be well coordinated naman, hindi, nandoon nga yung engineering solution, pero yung mga other components dapat pagtuunan pansin din na sana natin. Si DPWH Secretary Manuel Bonoan. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Dalawang driving schools sa Metro Manila at Central Luzon pinatawan ng parusa ng Land Transportation Office o LTO. Kabilang sa mga paglabag ang pag-issue ng Theoretical Driving Course o TDC at Practical Driving Course PDC certificates kahit hindi pa natatapos ng estudyante ang kinakailangang oras ng training o kahit hindi pa nagpapakita ito sa klase. Ang detalye ng balitang ito mula kay Mary Ann Bastasa. Kinumpirma ng Land Transportation Office ang pagpapataw nito ng penalty sa 32 driving schools sa Metro Manila at Central Luzon dahil sa iba't ibang paglabag. Ayon kay LTO Chief Attorney Vigor Mendoza II, 17 driving schools at 7 instructor ang pinatawan ng parusa sa Central Luzon habang 15 driving schools din ang nahuling lumabag at pinatawan ng penalty sa Metro Manila. Kabilang sa mga paglabag ang pag-i-issue ng Theoretical Driving Course at Practical Driving Course certificates kahit hindi pa natatapos ng estudyante ang kinakailangang oras o ito ay no-show. Ayon sa LTO, mahaharap ang mga ito sa parusa na ang pinakamababa ay suspensyon ng hanggang 6 na buwan at multang aabot sa 1 milyong piso. Kabilang rin sa nahuli ang 17 car dealers at importers at 4 na medical clinics sa NCR. Una nang iginiit ng LTO ang pagpapatupad ng one-strike policy sa mga umaabusong driving schools. Mula sa LTO para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. May kabuang 41 Chinese warships at China Coast Guard vessels ang huling na-monitor sa ilang bahagi ng West Philippine Sea. Ayon sa Philippine Navy, nasubaybayan ang mga barko ng China sa Baho de Masinloc, Ayungin Shoal at Pag-asa Island. Patuloy ang tensyon habang inaangkin ng Beijing ang halos lahat ng South China Sea, isang conduit para sa higit sa $3 trilyong ng taunang shipborne commerce. Kabilang sa mga bahaging ito ay inaangkin ng Pilipinas, Vietnam, Indonesia, Malaysia at Brunei. Ang mga bahagi ng South China Sea na nasa loob ng teritoryo ng Pilipinas ay pinalitan ng pangalan ng gobyerno bilang West Philippine Sea upang palakasin ang pag-angkin ng bansa. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Bilang bahagi ng pagdiriwang ng ika-127 anibersaryo ng Araw ng Kalayaan, pansamantalang isasara ang mga kalsada patungong Rizal Park. Sa abiso ng Metro Manila Development Authority o MMDA, isasara ang northbound at southbound lanes ng Rojas Boulevard mula Buendia hanggang P. Burgos Drive mula alas 5 ng madaling araw hanggang alas 11 ng umaga. Bukod dito, pansamantala ring isasara ang Bonifacio Drive mula P. Burgos hanggang Anda Circle, TM Calao mula Taft Avenue hanggang Rojas Boulevard,
P. Burgos mula Taft Avenue hanggang Rojas Boulevard, Finance Road mula Taft Avenue hanggang P. Burgos Drive, Maria Orosa mula TM Calaw hanggang P. Burgos Drive. Samantala, maagang isasara sa mga motorista ang kahabaan ng Katigbak Drive, Independence Road at South Road mula alas 12:01 ng hating gabi hanggang alas 11:30 na umaga. Pinapayuhan ang mga motorista na maghanap muna ng alternatibong ruta, lalo na ang mga dumadaan ng Rojas Boulevard sa Maynila. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. At yan po ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Samantala, antabayan na naman po ang mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news pagkatapos po ng ilang mga paalala. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Mas patatagin pa ang relasyon at ugnayan ng Pilipinas at Singapore. Yan ang binigyan din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang pahayag sa joint press conference kaharap ng Singaporean delegation. Singapore remains one of our country's most important investors. I express my hope that we will remain an important destination for these investments and that the collaboration of our private sectors, both in the Philippines and in the region, will further deepen and adapt to global developments. Hindi naman kilalimutan ng Pangulo na pasalamatan ang Singaporean government para sa kanilang suporta sa mga Pilipinong naniniraan at nagtatrabaho sa kanilang bansa. I also extend our sincere appreciation to Singapore for ensuring the welfare, security, and safety of the 200,000 more or less Filipino community residing in Singapore. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatuto. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Balik po tayo sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Dadako na tayo sa ating regional news. Unahin natin ang mga balita mula sa rehiyon ng Luzon. Mula sa Dagupan, Zero Child Abuse and Violence, target ng lokal na pamahalaan at Department of Education, Dagupan City, sa nakatakdang paglulunsad ng Oplan Bida Program. Ang detalye ng balitang ito mula kay Verna Beltran. Akatarian ipalitnag na sa local government unit ya Dagupan kabyangan na sa Schools Division Office sa programan Oplan Batang Iwas sa Dahas at Abuso o Oplan Bida at Syudad ya Dagupan. Gitma na programa na protektaan ireugugaw na Dagupeños kontra antukaman niya klase pang abuso. Unang kinandagupan si Mayor Belen Fernandez, target to niya so Zero Child Abuse and Violence sa syudad. Jadabitlan programa bangatan tan ipaliwawa na saray mamaestra jadugugaw yan nandurumaan niya good touch tan bad touch. Bilang parte na sa BIDA program, mantutulungan sa CSWD, Women's Center, Teen Center, PNP, VAUCIDES, DepEd, Barangay Council, tan Arumniran Government Agency. Imapilamot si Fernandez sare maestra na maging sensitibo tan observant sare ugali na sare estudyante daran niya lalot biglaan so impandento niya hinggang gantumat ya mangipatunton niya space audit sare eskwelahan tan antaan no inari irepasan yanay napakagagawaan na aliwa.
Inkwanto ninya na dapat wadtan sa presensya CSWD at amin iya kaso. Malalapod Radyo Pilipinas, Dagupan, Siak si Verna Beltran, Adaman para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Verna. Yan ang ulat mula sa Dagupan. Samantala, dumako naman tayo sa Bontoc Electronic LGU System ng Department of Information and Communications Technology. Inaasahang magpapadali ng mga transaksyon sa lokal na pamahalaan. Ang detalye ng balitang ito mula kay Donna Kawis Balyo. Manamnama amang palagaan ken mangpapartak iti transaksyon ti umili iti lokal a gobyerno ti Electronic LGU System Version 2 a programa ti Department of Information and Communications Technology wenno DICT. Sigon ken ni DICT Mountain Province OIC Provincial Head Hermie Castañeda, itinasaw a sistema online ti transaksyon iti panag-apply iti business permit, sedula, birth certificate, ken da dumapay a kasapulan a dokumento. Inayon na nga ti LGU tadyan ti kaunaan ana isayangkatan ti training maipanggap iti ELGU System Version 2 ken maikasyam iti Rehiyon Cordillera. No maipatungpalto daytoy a sistema, uray adda ka iti balay wenno anyaman a lugar ket mabalin nga applyan ti kasapulan a dokumento ken no naiproseso sa kantumapan iti opisina ti LGU. Inmuna na ipatungpal ti ELGU System Version 1, ijay Baoco, Paracelis, ken Bontoc. Manipo dito di ZRA, Donna Kawis Balyo, para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Donna. Yan ang ulat mula sa Bontoc. Samantala, dumako naman tayo sa Lucena. 3,000 na trabaho magbubukas sa Kalayaan Job Fair 2025 ng Department of Labor and Employment o DOLE, Quezon. Ang detalye ng balitang ito mula kay Carmi Isles. 3,000 trabaho ang maaaring applyan ng mga Quezonian sa isasagawang Kalayaan Job Fair 2025 ng DOLE Quezon bukas. Ayon sa opisyal na pabatid ng DOLE Quezon, 19 na mga kumpanya ang tatanggap ng mga aplikante sa iba't ibang trabahong lokal at abroad. Pinapayuhan ang lahat ng job seekers na magdala ng updated resume at magbihis ng kasuotang naaayon sa aktibidad. Gaganapin ang Kalayaan Job Fair sa St. Jude Coop Hotel and Event Center, Diversion Road, Barangay Isabang, Tayabas City. Mula alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Mula sa RP Lucena, ito si Carmi Isles para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Carmi. Yan ang ulat mula sa Lucena. Samantala, dumako naman tayo sa Palawan. Puerto Princesa City Vice Mayor-elect Attorney Peter Jimbo Maristela tututukan na mailapit ang konseho sa mga mamamayan sa kanyang pag-upo sa Hunyo at 30. Ang detalye ng balitang ito mula kay Goody Sarsagat. Ni Vice Mayor-elect Attorney Peter Jimbo Maristela nga iparapet sa mga barangay ang sangguniang panlusod ang Puerto Princesa sa anang pagurang sa ugto ang Hunyo at 30. Makuna katapida ng plano ang magkatiner ang arampangan nga mga manaybo sa mga barangay labi pa sa matatabong mga sesyon sa mga mini city hall nga makikita sa mga tagong lugar ang syudad. Ing sisiguro ni Maristela nga magapakig isarata na sa pagpapadayon ang syudad bilang vice-alcalde ng Kibikan ka partido ang nagdag iuman nga Mayor Lucilo Bayron. Makuna makakasarig at ng mga kasimanwa nga hindi aguman anang impisan nga libreng ipaabot anang nakikita
nga tawa ni solusyon niyang pamunaan niyang pamahalang palusod katabi din ang flood control project. Agdag si Maristela maski baken ka partido ni Mayor Lucilo Bayron nga mimabel nga lamang sa anang kalaban. Alindigi sa Puerto Princesa City, Palawan, Goody Sarsagat para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Goody. Yan ang ulat mula sa Palawan at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan mula sa Calbayog. Pride Month celebration inilunsad sa lungsod ng Calbayog, Samar. Ang detalye ng balitang ito mula kay Suzette Pretencio. Manilampuson nga ginlansar ang Pride Month celebration sa syudad San Calbayog, pinaagi sa Pride Walk nga kundiin nagparade sa syudad ang mga miyembro sa LGBTQIA+ community ug giragin pakita anira makulay ug magarbo nga mga bado ug costume nga nagpapakita sa nira pagka-proud sa identity ug personalidad ngan panawagan sa pagkilala ug respeto sa era katungod. Samtang kadungan sa kick-off parade, ginbuhat liwat sa Barangay Migara ang Rainbow Care Project nga nagpadangat sa mga libre nga serbisyo, sugad sa haircut, eyebrow grooming, bulong, sugad sa vitamin B and vitamin C, upod pa ang libre nga HIV testing ngan group discussion may tungod sa HIV awareness. Ginpangunahan ang serye sa mga aktibidad sa Baysay Calbayog sa kolaborasyon sa LGU Calbayog, Samar Provincial Government ng City Health Office. Nagpabot naman sa pasasalamat ang mga nag-organisa sa aktibo nga partisipasyon sa publiko. Ginlalauman nga pinaagi sini, mas makikita pa sa publiko ang importansya sa mga miyembro sa LGBTQIA+ community sa sosyedad. Tikang sa Radyo Pilipinas Calbayog, ini si Suzette Pretencio para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Suzette. Yan ang ulat mula sa Calbayog at kabuang ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao mula sa Tandag. First Provincial Directors Fan Shoot 2025 nakatakdang isagawa ng Surigao del Sur Police Provincial Office o SDSPPO. Ang detalye ng balitang ito mula kay Raymond Aplaya. Gitawagan karon sa Surigao del Sur Police Provincial Office kon SDSPPO ang tanang mga shooters o gun enthusiast dinhi sa probinsya alang sa pagsalmot sa ipaygayon nga First Provincial Directors Fan Shoot 2025. Nakataktak kini ipahigayon sa malabot nga Hunyo 17 hangtod Hunyo 18 nining tuiga diha sa Governor Vicente T. Pimentel Jr. Shooting Range nga nahimutang sa Camp Honorable Vicente L. Pimentel Sr. Barangay Tilahi ning syudad sa Tandag. Gipaisugdan kini sa Police Regional Office o Police Provincial Office sa pagpangulo ni Provincial Director Police Colonel Harry Domingo. Nasairan nga ang maong fan shoot maglangkob sa 125 rounds 6 stages. Subay nini giabisuhan na lang katong tanang interesado alang sa pagparehistro diha sa SDSPPO. Gikan sa Radyo Pilipinas Tandag, kini si Raymond Aplaya alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Raymond. Yan ang ulat mula sa Tandag. Samantala, dumako naman tayo sa Hulo. Malawakang tulong eskwela at libreng gupit hatid ng Barangay Tulay sa bayan ng Hulo para sa mga mag-aaral. Ang detalye ng balitang ito mula kay Fatma Gino.
Bilang pagtakama hapagukab sin school at tahon yan, mumpaat na paahon sina Barangay Tulay Hulo sin kahapon yaon, inambok Community Wellness and Back to School Support Program dito ha Barangay Hall sina Tulay. Banga doonon ka na Ohara Hiral, amin administrator sina Sabuta Barangay, magsusi na program ini kadihila na ganap tatawangan in mga batay school. Labi awla na amin nanuntot ilmo, hadwa elementary school sa akupan nila, biyanan sin Haji Hasiman Elementary School Laud, iban sin Haji Hasiman Elementary School Higad. Piaga uhanan ni Barangay Captain sa Liputal Hayral, inapagtupal si magkulang maglabi tunggatus kapituan sets in school supplies. Liulunan na ini sina ballpen at notebook, iban sina kaibanan pa. Liureng hayad to, dilan da isabyan sina sabot barangay hygiene kits yung mga kabataan, amin liulunan na toothbrush iban sabon. Mumpati sabyan na timukbal sina libreng gupit. Mga talbilang sina PNP Special Action Force, dahil 54 Special Action Company sina 5th Sub. Dahil RP Holo, ini Fatma Delicino, para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Fatma. Yan ang ulat mula sa Hulo at kabuang ulat mula sa rehiyon ng Mindanao. Narinig po ninyo ating regional news para sa araw na ito, kalipunan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas. Samantala, antabayan na naman po ang ating mga segmentong Balitang Negosyo, Balitang Pampalakasan at Balitang Showbiz susunod na pagkatapos po ng ilang mga paalala. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news o mali at fake news. Tinatapon niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Sa paglulunsad ng Brigada Eskwela 2025, siniguro ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mas malawak ang suportang ibibigay ng pamahalaan para sa mga guro na kanyang itinuturing bilang mga bayani. Para sa akin, kayo yung mga talagang hero. Susuportahan namin kayo. Hindi lamang sa financial support, kung hindi, pati na sa mga retraining. Ito nga, yung pinabawasan nating administrative duties, yung mga ganyang klase para makapagturo kayo ng mabuti. Taus-puso ring pinasalamatan ng Pangulo ang ating mga guro para sa kanilang delegasyon sa pagtuturo. Kaya maraming salamat sa tulong ninyo at sa lahat ng tuturuan ninyo mga kabataan, napakalaki ang utang na loob nilang lahat at namin lahat sa inyo, mga teacher. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatuto. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. VOG. Ito ay isang uri ng air pollution na galing sa pulkan. Ito ay nagtataglay ng sulfur dioxide na kapag nalanghap ay maaaring magdulot ng pag-ubo, hirap sa paghinga, pangangati ng lalamunan, paninikip ng dibdib at iritasyon sa mata. Mapanganib ito para sa mga taong may hika, sakit sa baga, sakit sa puso, matatanda, buntis at mga bata. Anong mga dapat gawin kapag may VOG? Iwasan ang outdoor activities. Kung kinakailangan lumabas ng bahay, magsuot ng N95 face mask. Kung may iritasyon sa mata, dahan-dahang banlawan ang mata gamit ang malinis na tubig. Dalasan ang pag-inom ng tubig kung sakaling makaranas ng paninikip ng dibdib o hirap sa paghinga. At kung patuloy na mahirapan sa paghinga, dalhin ang pasyente sa paggamutan. Maging alerto at ingatan ang sarili mula sa panganib na hatid ng VOG. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format, anytime, anywhere, from Manila, Philippines. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Magandang araw, narito ng mga naungunang balita sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan. Kasama po ang inyong lingkod, Win Peñano. Lumagda ng isang kasunduan ang Philippine Economic Zone Authority o PEZA kasama ang Aboitiz subsidiary na Lima Infrastructure Incorporated para sa layong pagpapalakas pa ng investment promotion sa bansa. Ayon sa PEZA, ang Memorandum of Understanding na pinirmahan ni PEZA Director General Tereso Panga at Aboitiz Infra Capital Economic States President Rafael Fernandez de Mesa ay nagsesertipika sa Lima Infrastructure bilang Investment Promotion Partner o IPP ng ahensya. Base sa kasunduan, makakatuwang ng PEZA ang Lima Infrastructure sa pagpapalakas ng investor services, pagpapabilis ng regulatory processes, maging sa Ecozone development sa Pilipinas sa pamamagitan ng pioneering EastBiz program ng kumpanya. Bilang IPP, tutulungan din ng Aboitiz subsidiary ang PEZA para sa panghihikayat ng mga bagong locator, pangunguna sa mga investment forum at pagsuporta sa market development. Sa isang pahayag, tinawag ni Panga na bold step ang kasunduan buwad sa pagbibigay ng bagong definisyon nito sa pag-akit at pagpapalago ng mga mamumuhunan sa bansa. Mula rin anya sa partnership, nagpapabilis ang transformasyon ng economic zones tungo sa global hubs na inklusibo, sustainable at may matatag na paglago. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang balita, isa ring kasunduan ang pinirmahan ng Department of Energy o DOE kasama ang Japan International Cooperation Agency o JICA para naman sa pagsulong ng clean energy goals ng Pilipinas. Ayon sa DOE, ang records of discussion for the project on resource inventory of hydropower potential sites na nilagdaan ni outgoing Energy Secretary Rafael Lutilla at JICA Chief Representative Baba Takashi ay kumakatawan sa 3 taong technical cooperation ng dalawang panig. Sa ilalim ng proyekto, magkakaroon ng nationwide resource inventory sa mga lugar sa bansa na may potensyal para pagtayuan ng hydropower plants. Mula sa mga matutukoy ng nasabing inventaryo, masusuportahan nito ang sustainable power generation sa bansa at maihikayat ang nasa kalakhang pribadong sektor na sumali sa open and competitive selection process ng DOE. Ang proyekto na may 3 phases ay inaasahang magsisimula sa Setyembre ngayong taon. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Umaasa ang bagong talagang Securities and Exchange Commission o SEC chairperson na si Francisco Edlim na mapapasama rin sa listings ng stock exchange ang Philippine Government-Owned and Controlled Corporations o GOCC. Sa isang pulong balitaan, sinabi ni Lim na sa Vietnam ay kasama sa listings ang state-owned enterprises o SOEs, kaya naman mainam anyang matingnan kung ano-anong GOCCs ang maaaring mapasama sa stock exchange. Bukod dito, isa rin sa gustong pag-aralan nito ang mga implementasyon ng mga batas na nag-require sa public listing ng mga kumpanya upang maka-avail ng mga insentibong alok ng pamahalaan. Bago ang pahayag ni Lim, una nang sinabi ng Organization for Economic Cooperation and Development o OECD sa kanilang Capital Market Review ng Pinas noong nakarang taon na maraming Philippine state-owned enterprises ang kandidato para sa public listings, kabilang narito ang Land Bank of the Philippines at Development Bank of the Philippines. Sinabi rin nito na mas mapalalago pa ng Pinas ang capital markets nito kung masasama sa listing ang minority stakes ng financially significant SOEs. Samantala, bukod sa stock exchange listings ng GOCCs, plano rin ng bagong SEC chief ang pagbuo ng isang task groups na siyang magdedetermina sa pangangailangan upang mapalakas pang lalo ang capital market sa bansa. Isa rin sa gustong tutukan ni Lim ang mga pending application at deliverables sa SEC, maging ang pag-focus sa mga kasalukuyan ng inisyatiba at pagpapabilis at pagpapagaan ng mga proseso at requirements. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Formal nang pumasada sa Pilipinas ang all-electric taxi units ng Vietnam-based firm na Vingroup Corporation. Nitong Martes, sinimulan na ng kumpanya ang paglulunsad ng humigit 2,000 Green and Smart Mobility o GSM units sa Metro Manila bilang bagong Transport Network Vehicle Service o TNVS. Ayon sa GSM, ang fleet nito ay binubuo ng VinFast Niro Green, isang compact electric vehicle na may kakayahang tumakbo ng layong 326 kilometers at may advanced na driver assist systems at iba pang features na akma sa Pinas. Anila ang paglulunsad ay bahagi pa lamang ng kanilang first phase sa kanilang operasyon sa bansa na inaasahang makalilikha ng 20,000 hanggang 70,000 trabaho sa mga Pilipino at pamumuho ng aabot sa $1 billion. Para kay Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs, Secretary Frederick Go, game changer sa Philippine Public Transport ang pagpasada ng GSM taxis. Anya, hindi lamang tinutupad nito ang pagmodernisa sa transport system ng bansa, bagkus ay nagbibigay rin ng mas ligtas, kumbinyente at environment-friendly na transport option sa mga mananakay. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa ating foreign exchange rates ngayong araw, Hunyo 11, as of 1 p.m., ang palitan ng piso sa United States dollars ay nasa 55 pesos and 76 centavos, 38 centavos sa Japanese yen, 04 centavos sa South Korean won, 7 pesos and 10 centavos sa Hong Kong dollar, 43 pesos and 35 centavos sa Singaporean dollar, 7 pesos and 75 centavos sa Chinese yuan, 14 pesos and 86 centavos sa Saudi Arabian rial, 63 pesos and 70 centavos sa palitan sa euro, 75 pesos and 29 centavos sa United Kingdom pound, at 40 pesos and 79 centavos sa Canadian dollar. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po mga balitang aming nakalap sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan. Ang tabayanan ng kalipunan ng mga may init na sports balita na ihahatid ni Leo Magpayo maya-maya makalipas ang ilang paalala. Stop and Spot. Paano tayo makasisigurong legit ang impormasyong nababasa natin sa social media? Spot the source. Hindi porke nag-viral, totoo. Kaya laging i-fact check ang impormasyong nakuha at tukuyin kung credible ba ang sources ng mga ito. Spot the purpose. Hindi lahat ng nakapost ay may mabuting hangarin. Ang iba ay may intensyong makapanira lamang. Kung sa inyong palagay ay hindi nakatutulong para sa mas nakararami ang impormasyon, huwag na itong i-share para hindi na magdulot pa ng gulo o pagkalito. Spot the ownership. Legit o edit? I-double check kung totoong nanggaling sa mga legit news providers ang impormasyon dahil baka edited lamang ito ng kung sino para magpakalat ng fake news. I-check muna ang kanilang mga official social media platforms para makasiguro. Spot the time. Updated ka nga ba? O baka outdated na yung balitang na-share mo? Siguraduhin na tingnan mabuti rin ang month, day at year ng impormasyong inyong binabasa upang hindi maging sharer ng mga lumang balita. Let's be part of the solution. We can be warriors against disinformation and misinformation. Maging mapanuri sa lahat ng oras. A message from Presidential Communications Office, Department of Education, Commission on Higher Education, DILG, DSWD, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Huy, nabiktima ka na ba ng fake news sa panahon ng digital media? Learn how to spot fake news. Check the source. Kung di legit, dapat magduda. Check the purpose. Informative or troll post at clickbait lang. Check the ownership. Mapagkakatiwalaan ba ang pinagkukuhanan nito? Check the time and date. Baka naman outdated na yung news na yan, ha? SPOT. Together, let's spot fake news. Tiyakin ang katotohanan, fake news ay labanan. A friendly message from PCO, DepEd, CHED, DSWD, DILG, PBS at Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod.
ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang sports balita. Ipinamalas ni Louie Ramirez ang kanyang kakayahan sa magkabilang panig ng court para pangunahan ang Team Philippines sa 25-23, 27-29, 25-21 at 25-22 panalo laban sa Jakarta Bayangkara Presisi ng Indonesia sa Alas Pilipinas Invitationals na ginanap sa Smart Araneta Coliseum nitong Martes. Nagpakawala ang dating NCAA Most Valuable Player mula Perpetual Altas ng 25 puntos galing sa 21 attacks, 3 blocks at 1 service ace para pangunahan ang host laban sa mga Indonesian at buksan ang kanilang kampanya ng 1 panalo. Maagang nagparamdam si Ramirez kung saan nagpakawala ito ng ilang attacks para kunin ng alas ang 20-19 abante sa unang set bago tinapos ni opposite hitter Steven Rotter ang set. Patuloy ang pananalasa ng tambalang Ramirez-Rotter sa set 2, subalit 1 attack error ang nagawa ng dating NCAA star kaya't nabigyan ng pagkakataon ang Indonesian club na kunin ng set. Siniguro ng alas na magkakaroon ng agwat sa scoring sa third set kung saan sinuwerte si team captain Mark Espejo sa kanyang atake at ibinigay ang match point 24-20 bago tinapos ni Rotter ang set sa pamamagitan ng isang malakas na hampas. Ang bagong saltang miyembro ng alas na si Ken Batas na siya rin ang reigning UAAP MVP ang nagbigay ng sigla sa 4th set kung saan mula sa bench ay nakagawa kaagad ng 3 magkakasunod na puntos kasama na ang 1 block para dalhin ang alas sa match point 24-21. Nakuha na ng tuluyan ng Pilipinas ang laban sa pamamagitan ng service error ng Indonesia. Nagtapos si Rotter ng may 14 na puntos habang ang NU star na si Buds Budin ay nagambag ng 11 markers. Susubukang ipagpatuloy ng Alas Pilipinas ang pagkapanalo sa oras na makatapat ng Filipinos ang Hyundai Capital Skywalkers ng South Korea itong Miyerkules. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Binuksan ng top seed na si Alex Ayala ang kanyang kampanya sa Ilkley Open sa pamamagitan ng panalo laban kay Filipino-Australian Lizette Cabrera 7-6, 6-3 sa round of 32 ng torneo sa North England nitong Miyerkules. Inabot lamang ng 1 oras at 46 na minuto ang laban kung saan nagbabalik sa kompetisyon si Ayala pagkaraan ang maagang pagkatanggal sa kanyang kampanya sa Birmingham Classic. Pang world number 206 si Cabrera na parehong Pilipino ang kanyang magulang habang si Ayala ay kamakailan lamang ay bumagsak sa number 77 sa World Tennis Association o WTA rankings.
Susunod na mga kalaban ni Iyala ay ang World o WTA number 230 na si Valentina Reiser ng Switzerland sa round of 16. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Binuksan ni Filipino pole vaulter EJ Obiena ang abalang linggo sa European Circuit sa pamamagitan ng pagtatapos sa ika-5 pwesto sa FBK Games sa The Netherlands. Nalundag ni Obiena ang 5.66 meters, kaparehong taas na narehistro ni American Keaton Daniel at Tao Zong ng China. Subalit na pwesto si Obieno sa ika-5 dahil sa countback at nalagpasan niya ang 5.56 meters sa ika-2 pagtatangka. Hindi na nalagpasan ng Filipino pole vault star ang 5.74 meters sa lahat ng kanyang 3 pagtatangka. 3 Amerikano ang namuno sa torneo kung saan nakuha ni Christopher Nilsson ang gintong medalya sa nalundag nitong may taas na 5.82 meters, kasunod ni Casey Lightfoot sa taas na 5.74 meters at Daniel sa taas na 5.66 meters. Ito ang unang kompetisyon ni Obiena simula nang madepensa niya ang kanyang korona sa Asian Championships nitong nakarang linggo. Susunod na sasalang si Obiena ay sa Oslo Bislett Games itong Hunyo 12. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Tinapos ni rookie Raymark Betco ng De La Salle College of St. Benilde para talunin ang Mapua University 26-24, 18-25, 25-20 at 25-20 para kunin ang bronze medal sa NCAA Season 100 Men's Volleyball na ginanap sa Phil Oil Eco Oil Center nitong Miyerkules. Naipasok ng mataas na tumalon na opposite spiker ang huling 3 puntos para sa Blazers at nakapagtapos sa entablado pagkaraang matalo ng 2 beses sa Final Four kontra Colegio de San Juan de Letran. Nagtapos si Betco ng may 12 puntos habang top scorer si James Marasigan na may 14 na markers, kasama pa ang 6 na excellent digs at 13 excellent receptions. Nagambag naman si Rocky Motol ng 10 puntos, kasama pa ang 7 excellent digs at 17 excellent receptions. Nanguna naman si RJ Ramos para sa Cardinals na may 18 puntos, galing sa 14 na attacks, 2 service aces at 2 blocks, habang sina Barbie San Andres at Olsen Jamisola ay nagdagdag ng 12 at 11 puntos ayon sa pagkakasunod. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, nakascore ng 2 beses si Bjorn Christensen para sa Philippine Men's National Football Team para makakuha ng 2-2 draw laban sa Tajikistan sa AFC Asian Cup qualifying match na ginanap sa New Clark City Athletic Stadium sa Kapas Tarlac nitong Martes. Sa harapan ng halos 11,000 katao, unang napasok ni Christensen ang puntos para sa Pilipinas sa pamamagitan ng header sa ika-28 minuto. Subalit sinagot kaagad ito ni Mabatshoev Shervoni ng Tajikistan para itabla sa 1-all, 2 minuto pa lamang ang nakalilipas. Nakapuntos naman si Omarbayev Parvidzon ng Tajikistan pagkaraan ang penalty kick bago matapos ang first half para sa 2-1 abante. Subalit nakagawa na naman ng puntos si Christensen sa ika-79 na minuto para sa 2-2 score.
Kahit draw ang kinalabasan ng laban, nananatiling nangunguna sa Group A ang Nationals, tangan ang mas malaking goal difference. Susunod na mga kalaban ng Philippine Nationals ay ang Timor-Leste na maglalaro sila ng 2 beses sa Oktubre. Tanging ang top team sa 6 na grupo ang aabanse sa 2027 AFC Asian Cup na gaganapin sa Saudi Arabia. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, antabayanan nyo naman po ang ating segmentong Balitang Artista na ihahatid sa inyo ni Steph Vicente sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon pagkalipas lang po ng ilang paalala. Sa paglulunsad ng Brigada Eskwela 2025, siniguro ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mas malawak ang suportang ibibigay ng pamahalaan para sa mga guro na kanyang itinuturing bilang mga bayani. Para sa akin, kayo yung mga talagang hero. Susuportahan namin kayo. Hindi lamang sa financial support, kung hindi, pati na sa mga retraining. Ito nga, yung pinabawasan nating administrative duties, yung mga ganyang klase para makapagturo kayo ng mabuti. Taos-puso ring pinasalamatan ng Pangulo ang ating mga guro para sa kanilang delegasyon sa pagtuturo. Kaya maraming salamat sa tulong ninyo at sa lahat ng tuturuan ninyo mga kabataan, napakalaki ang utang na loob nilang lahat at namin lahat sa inyo, mga teacher. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatuto. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Mas patatagin pa ang relasyon at ugnayan ng Pilipinas at Singapore. Yan ang binigyan din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang pahayag sa Joint Press Conference kaharap ang Singaporean delegation. Singapore remains one of our country's most important investors. I express my hope that we will remain an important destination for these investments and that the collaboration of our private sectors, both in the Philippines and in the region, will further deepen and adapt to global developments. Hindi naman kilalimutan ng Pangulo na pasalamatan ang Singaporean government para sa kanilang suporta sa mga Pilipinong naniniraan at nagtatrabaho sa kanilang bansa. I also extend our sincere appreciation to Singapore for ensuring the welfare, security, and safety of the 200,000 more or less Filipino community residing in Singapore. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatuto. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw! Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na po ang paboritong segmento ng mga chismoso at chismosa, ang segmentong Balitang Artista. Narito muli ang inyong chika Dora, Steph Vicente, upang hatid ang mga pinakamaiinit na showbiz balita para sa araw na ito. Hindi ko na patatagalin pa ang ating introduction at simulan na natin ang ratsyada ng mga chika. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon.
Nag-alay ng ilang minutong panalangin para sa yumang aktor at direktor na si Ricky Davao sa media conference ng Encantadia Chronicles Sangre na ginanap sa Studio 6 ng GMA Network. Ayon sa aktor na si Gabby Eigenman, nalungkot silang lahat sa set ng Sangre nang pumanaw itong si Direk Ricky. Halos lahat sila ay nakatrabaho ang namayapang actor-director at naging bahagi ng kanilang acting career. Naidirect ni Ricky si Gabby sa teleseryeng Dading na pinagbidahan ng aktor noong taong 2014. Matalik na magkaibigan si Ricky at ang namayapa na ring ama ni Gabby na si Mark Hill. Sabi nga ng kapuso actor, quote-unquote, nung nalaman ko, I wanted to visit. Per schedule pala yon pag gusto niya kung kaya niyang magpabisita. He was our director sa Dading. Nung nag-usap kami ni Glyza about it, malungkot kami. Kasi he really played the big factor nung nagdidirect siya nung Dading. Kasi during that time, my dad was diagnosed also. So dumalaw pa si Tito Ricky sa bahay ni Tita Sherry kung saan si Daddy. Months before my dad passed. Dumalaw siya, so dun ako na parang magbarkada yan as in they are like brothers. So kinukwento pa sa akin ni Tito Ricky dati na alam mo ba nung binuhat kita nung bata ka pa, inihian mo ako sa muka? Ganon o talaga? Gusto mo ba itry natin ngayon yung ganon? Yung by accident lang maihian ka, Tito Ricky? Yung mga ganyan. Yan ang nakangiting kwento ni Gabby. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, nananatiling tahimik sina MC Mua Kalakian at Lassie Marquez tungkol sa issue ng pagkawala nila bilang co-host ng noontime show na It's Showtime. Dahil dito, sari-sari ang mga haka-hakang kumakalat. Sabi nga, di umano kusang loob na nagpahinga sina MC at Lassie kaya hindi na sila nakikita sa Kapamilya Noontime Show. Malakas ang hinala ng ating mga kamosa na maaaring may kinalaman ang paninita ng unkabogable star na si Vice Ganda kay MC sa outing nila na hindi na pagsipot nito at ni Lassie sa It's Showtime. Naging kontrobersyal kasi at pinag-usapan ang vlog ni Vice na kinunan sa Coron, Palawan dahil sa kanyang paninita kay MC na hindi marunong makisama at palaging huling dumarating sa kanilang mga pagtitipon nang magbakasyon sila sa naturang lugar. Gaya ni na MC at Lassie, nananatiling tahimik itong si Vice sa isyong ito. Hindi naman syempre nakaligtas sa mga batiko si Meme dahil sa masasakit at maanghang na salita na kanyang natanggap noon mula sa mga nakikisimpatsya sa kanyang mga kaibigan. May mga kumampi sa inasal ni Vice pero meron ding nagsabing mali ang kanyang ginawa dahil nalagay si MC sa alanganing sitwasyon. At yun na nga, hindi na nasilayan sina MC at Lassie sa It's Showtime ilang araw matapos lumabas itong vlog ni Vice. May mga nagudyok pa nga kina MC at Lassie na wag nang bumalik sa It's Showtime pero may mga nagpapayo ring wag nilang hayaang masira at matuldukan ang malalim na pagkakaibigan nila ni Vice. Tumatanaw sina MC at Lassie ng utang na loob mula kay Vice dahil sa mga pelikula nitong kasama sila. At yun na nga, nakilala sina MC at Lassie ng publiko dahil na rin kay Vice na malaki rin ang kinalaman kaya mga naging co-host sila ng It's Showtime. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pa nating mga chika, burado na sa isang online site ang balitang may inililihim na anak di umano sina Sian Lim at Luis de los Reyes matapos maglabas ang Viva Artist Agency o VAA ng opisyal na pahayag upang itanggi nga ito. Ang VAA ang namamahala sa showbiz career ni Sian at Luis. Kung atin pong matatandaan,
nagtambal itong sina Sian at Luis sa pelikulang Hanggang Kailan na ipinalabas noong nakaraang Pebrero ng taon pang 2019, pero makalipas ang 6 na taon ay saka na lamang lumitaw ang maling impormasyon na may itinatago pala silang anak. Gumamit pa ang ilang online sites ng larawan ng isang bata para syempre pangkuha ng atensyon o clickbait sa pekeng balitang ito. Sabi nga doon sa statement ng VAA, quote and unquote, "There are rumors circulating online which suggest that two of our artists, Luis de los Reyes and Sian Lim, have a child together. These rumors are completely false and in fact libelous. In what we see as an attempt to gain more attention as clickbait, some of these posts also include a photo of a minor. This is an invasion of privacy and is inappropriate, irresponsible, exploitative, and in poor taste. We ask that the public refrain from spreading or engaging with malicious and false information and remind all to be discerning of content posted online." Sa kasalukuyan ay parehong masayang-masaya naman sa kanilang love life itong sina Sian at Luis. Si Sian ay matibay pa rin ang relasyon sa girlfriend niyang si Iris Lee, habang si Luis naman ay engaged na sa kanyang non-showbiz boyfriend. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa pagtatapos ng ating segmento, nasa ibang bansa pala si Rachel Alejandro, kaya naka-zoom siya sa MediaCon ng pelikulang Song of the Fireflies. Gumanap si Rachel sa pelikula bilang cultural advocate na si Enriqueta Eket Butalid. Puring-puri si Rachel ng co-star na si Morissette na gumaganap naman bilang Alma Fernando Taldo na founder at musical director ng Lobok Children's Choir o LCC. Ano naman ang reaksyon ni Rachel sa pagkabilib ni Morissette sa kanya, kumusta ang pagtatrabaho nila? Sabi nga ni Rachel, quote and unquote, "Ayun, hanggang talampakan ng buhok ko, ang haba ng hair ko. I didn't know what to expect honestly working with Mori kasi even after I've met her a few times, kung minsan sa ASAP, yung mga ganong guestings lang. Pero of course, I've always admired her. And every time, even before doing Song of the Fireflies, every time may magtatanong sa akin kung sinong artist of the next generation ang gusto kong makakolaborate or maybe a duet with or do a duet with, lagi kong sinasabing, Morissette, okay. And then talagang nagdilang anghel, it's almost like parang the universe or God heard my wishes. And then eto na nga, nagkaroon kami ng duet dito sa film na ito. Honestly, I didn't know what to expect. So I was very very pleasantly surprised at how ang galing-galing ni Mor dito sa role na ito. At hindi ako nagugulat that she won the Best Actress Award at the MIFF and of course, also received a Best Actress nomination at the prestigious World Fest Houston International Festival. So can you imagine, first time pa lang niyang umarte sa isang pelikula, nanalo na siya agad. Yung mga eksena namin kasi maraming parts doon na parang alam mo na yon, parang medyo nagka-clash yung mga characters. Pero I think it wouldn't have worked kung hindi talagang natural actress si Mori. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Naku, konti lang ang naging oras natin para sa ating segmentong Balitang Artista. Maraming salamat mga kachismis para sa inyong pakinig sa ating segmento. Ako muli ang inyong chikadora Steph Vicente para sa Radyo Pilipinas World Service. Nagbabalik na po ang ating kasamang si Ven Blones. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon.
Narinig po ninyo ang ating mga segmentong Balitang Negosyo, Balitang Pampalakasan at Balitang Showbiz. At yan po ang kabuuan ng ating programa Ang Pilipinas Ngayon. Magpapasalamat muna tayo sa mga nakasama natin sa ating programa ngayong araw na ito, sa ating mga executive producer, kina Steph Vicente at Jerome Toledo, sa mga nakasama natin sa ating technical side, kina Susan Aizon, Milo Jonella, Hero Lucero at Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa mga kasamahan natin na nagulat para sa ating mga segmento, para sa ating Balitang Negosyo, kay Erwin Peñano sa ating Balitang Pampalakasan, kay Leo Magpayo at sa ating Balitang Showbiz, kay Steph Vicente. Maraming salamat din sa mga kasamahan natin na nag-ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa ating bansa para sa ating regional news at sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon na ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ako pong muli si Ven Blones. Maraming salamat po at mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ven Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.